Uy, may mga nababasa akong post na tila gusto baguhin ang administrasyon, i-reset, no? At ang magre-reset ay military junta. Mga civilian daw at mga ex-military. Naku po, Sus Mariosep, retired military. Wow, hindi kaya yan dagdag kaguluhan? Inilaglag na daw si Sara Duterte at talagang gustong mabago na ang sitwasyon ng gobyerno. Alam nyo mga kapatid, ang nakukuha daw ah, lakad na matulid kung madapa daw ito ay subsub. Eh, yan po yung yan po yung ating nababalitaan, Para sa akin, no? Para sa atin lang naman. Ang dapat nating tapusin sa panahong ito na ganito kagulo ang ating gobyerno. Ang dapat mawala yung mapanggulo. Una na, ang mga Duterte. Pangalawa, ang magnanakaw. No? Pag yang mga yan ay naubos na at nawala na sa ating gobyerno, doon na natin masasala ng mabuti ang panunungkulan ng isang presidente. Matututukan natin ng walang gulo, matututukan natin ng walang anumang ingay ang pamamahala ni Marcos. Kasi wala na Hindi na siya magugulo ng mga Duterte kasi wala na dyan. Hindi na makakapagnakaw mga magnanakaw kung nakakulong na. Hindi ba? So, purong Marcos na lang yung ating pagmamasdan. Hindi ba magiging tahimik habang tayo'y nagmamasid? Hindi katulad ngayon. Hindi alam ng taong bayan kung sinong kakampihan, kung sino ang susuportahan, kung saan susuling. Andyan ang magnanakaw, andyan ang mapanggulong Duterte, mga supporters na DDS, mga fake news maker nila, mga trolls nila. Ang magnanakaw na pinagtatanggol ng mga Duterte na gustong maging absuelto pag sila na ang nakaupo. Yung mga paninira, ultimong kapatid, sinisira ang kapatid na pinakamataas. Hindi ba kagulo? Kung lahat yan muna binubura dyan sa gobyerno, di ang mananatili dyan Marcos na lang. Di ang Marcos, mapapagmasdan natin ang galawan niya ng malinaw, malinis. Walang gulo, walang ingay. Muli tayong makikipagbardagulan pag Marcos na ang nagkamali. Mahirap nito. Kakaroon na naman ng mga bago-bagong grupo na pareho daw gustong mawala, Marcos at Duterte, at magkakaroon ng military junta. Hindi ba isang problema na naman yan? Isang problemang napakagulo na naman yan, paano kung mga magtatatag niyang military junta na yan at mga uupo dyan lihim palang kalyado rin ng Duterte, hindi naman natin kilala. Di patay-patayan na naman tayo. Kaya dapat, itira na lang talaga si Marcos muna. Alisin lahat yung mapanggulong yan. At yung mga gustong magtatag ng military junta, manahimik muna kayo. Hindi namin kayo kilala. Wala kaming nababalitaan sa inyo na may nagawa na kayo na kilala kayo na may nagawa kayong mali, may nagawa kayong tama. Wala Basta na lang ba susulpot? Basta na lang bababaguhin? Ama, magandang magbago. Pero, patapos natin ang termino ng presidente at saka natin siya pagmasdan sa loob pa ng 3 taon na ilalagi niya. O, di ba? Kung magkamali ang administrasyong Marcos at wala na yung mga Duterte, wala na yung mga magnanakaw, mga nakakulong na yan,
di mapapagmasdan natin siya at saka natin siya kakastiguhin kung siya ay may pagkakamali pa rin gagawin. Pero kung wala naman, di maganda, maayos siyang bababa, maayos na magkakaroon ng eleksyon, magkakaroon ng mga pagkakataon ang mga mabubuting tao na magpolitiko at tumakbo bilang Pangulo. Ay nako, sinasabayan nyo ang gulo sinasabayan nyo talaga ang mga problema tinatambakan nyo ng problema si Marcos kaya ang taong bayan hindi rin magkandatuto sa pagtatanggol at sa pag-suporta Umayos kayo, ibigay nyo sa taong bayan ang laya na makapagsalita, ibigay nyo sa taong bayan ang desisyon, hindi yung kayo-kayo na lang ang nagdidesisyon. Susunod kami sa military junta? Susunod kami sa mga gustong umupo na lang ng basta-basta? Hindi kami kumakampi kay Marcos. Pero, dapat, ino-organize ng maayos yan. Tanggalin nyo muna lahat ng dumi. Tanggalin nyo muna lahat ng mantsa sa gobyerno. Bago nyo tingnan kung ano ang susunod na mantsa na magagawa ng Marcos administrasyon. Ganun lang yun, no? Hindi yung sabak kayo ng sabak sa mga plano nyo Di naman namin naintindihan yung inyong mga plano na yan. Sino-sino ba yung mga military, ex-military na yan, retired military na yan? Sino-sino ba yan? Magpakilala kayo! Kasi ang daming retired military, mga Duterte. Ay, mahirap na magpalinlang. Hindi kami pwedeng malinlang ulit, no? Hindi na. Kaya hindi papayag ang taong bayan yung mga grupo-grupo na yung mga civilian, mga retired military na yan na magtatatag na military junta at magkakaroon ng panibagong settings ang gobyerno. Sus Mariosep! Ang pinaka-the best nyo, magkaisa tayong lahat para lahat ng masama dyan na gumagawa ng katarantaduhan sa gobyerno mawala. Unang-una na mga Duterte. Dahil yung mga Duterte ang nagkakalat talaga ng lahat ng katarantaduhan sa kanila na mga troll, sa kanila ng mga sinungaling, mga fake news, mga magnanakaw na mga senador, mga pasaway na mga kongresista, at higit sa lahat, yung magkakapatid ni Duterte, no? Kaya nga nakulong na yung tatay nila kasi walang hiya di lalo na magwawalang hiya yung mga anak dahil yung ama nila ay nakakulong. Kaya, tigil na, tama na, gusto na. Hayaan nyo manatili si Marcos dyan. At saka natin siya babantayan. Kung siya gagawa ng kalokohan, di meron pagkakataon uli para siya ating kastiguhin. Pero kung wala naman, di hayaan nyo siyang bumaba ng maayos at magpa-eleksyon ng maayos. Yun. Kayo talaga, hanap nyo talaga kaguluhan ng bansa Gera kung gera ang gusto nyo maraming madadamay. Tumigil-tigil kayo, no? Mga pansarili nyong kagustuhan yung gusto nyo, mga personal interest yung hinahangam. Bakit? Talaga bang sasairin nyo ang yaman ng bansa? Mahiya naman kayo sa amin, Sa Mariosep.